Okay. Start na siya record. Makita ra guys na naiswat na recording. Yes, Rams, makita ra. Sige. Say andam tanan. Kita na PowerPoint guys. Yes, Rams. Sige. So, wala na yung kapas. Say siya. Change layout. Sharing sa app. So magsugod ako guys. So good afternoon everyone. I'm Lloyd B. Suello. So I'm here to present and to tackle about my topic which entitled Seriousness of Threats to Nature, which is very relevant sa atong panahon karon, in which we have to be kanang to open up to this topic because tanan mo gid ta maapektaran aning mga threats na nahitabo sa atong environment. So makita ra ang next slide guys. Yes, sir. Sige. Okay, so objectives na to. So to discuss the seriousness of threats to nature and also to understand the nature and extent of such threat with its consequences. So muna itong mga objectives. So na yung activity ninyo guys. So anything you have to get kanang pen and pencil with paper because we're going to test yourself about a certain kanang topic na gid nato. So kani siya atong i-test ron. So how green you are. Hindi siya pasabot na green meaning kanang lain ginahuna. Pero how eco-friendly are you? Or how would you kanang treat nature in your own perspective? So mo ni siya atong quiz guys. So get lang pagkuha lang mo papel or paper na basta lang masuwatan ninyo sa inyong mga answers. And as you can see, na ay mga choices diha. So each choices na siya equivalent points which we going to kanang indicate how eco-friendly are you. So na may mga papilya guys, pwede na masuwatan. Or pwede na Yes, sir. sige. Yes, sir. So 1 to 14 na siya diha. Naka na number 14 diya, exempted na siya pero na siya corresponding points. So basaho lang akong mga question. So I'm giving you 2 minutes sa pag-answer ani na mga question. So I'm going to read the question. So the first question, do you sort out glass, paper, plastic, bottles, and cans? Or ganyan pa, segregation. Next, do you buy fair trade products or organic or local food? Next, do you use your own shopping bag, which is relevant karon kinanay mga laws ani? Next, do you recycle light bulbs and use batteries? Or also, do you use papers or anything that can be recycled? Ani number 4. Number 5, do you always dispose of garbage in a proper way? Number 6, do you bother picking up other people's litter? Number 7, do you switch off the lights when you leave a room? Number 8, do you switch off other electric appliances at night? Number 9, do you put on warmer clothes when it's cold instead of putting on the heating? Number 10, do you have showers instead of baths? Number 11, do you close the tap while you brush your teeth? Number 12, do you leave the fridge door open when you do the cooking? Or every time you open the fridge, do you leave it open? Number 13, do you use public transportation or bike or walk when possible? And number 14, do you have and use a composer at home? Or do you have a garden in yung balay? So, mana guys?
At what number naman mo guys nag-answer? Dami mo charge eh. Nag-answer guys? Wala pa. Sige, sige. Kadjat lang, sir. Sige, sige. What lang ko. Giving you 2 minutes. Be honest gyud ani ha para mabaon ginato ko how eco-friendly are you or how would you kanang ginsan yung pag-treat ang nature or di mo ba siyang treat as a person? Do you give respect to the nature or you just simply neglect nature or the environment? Raise lang yung hands guys kung humana mo. Mabawa na to kinsay humana. Nawala, Rams? Ah, sorry. Tara, nakita na? Oo. Yes, sir. Pwede pa dako, sir? Okay. Tara. Karon na? Yes, sir. Okay. Thank you, sir. So we would have to be honest with ani guys. Okay. Kita ra ba sa mag-suffer kung di nato tarungon og treat ang nature? Excuse me, sir. Ang number Ah, 14, yes? sir, dili makita ang kanang Ah, papili. okay. Yes or no ra na siya ang choices ana, A and B. Ang A, Number 4. yes, na B kay no. Oh, yes. Ang A, yes. Ang B kay no. Pwede na number 14 na kung do you have garden sa inyong balay? Ilang sad composer ang kasagutan na. Done guys? Done. Done, Okay. sir. Sige, so mangutana ko ha. Isa meaning race series. So, sige, Miss Billion. Nakipakita din sa risk. So, every letter na corresponding points diha di ay nakalimot ko. So, please calculate your points. Kita ang nasa next picture. Yes, sir. Please calculate based sa inyong answers na inyong gibutang. Please calculate according sa points na equivalent to see kanang how eco-friendly are you sa nature. Done, sir. Dan, manatanan o labels? Yes, sir. Okay, so Miss Billion, can I ask you what is the result of your test? So, the result of my test, sir, is 22. So, So, probably I'll be from 22 koan. So, I guess I am a koan, nature lover. wow, okay. So, congratulations. You're making a real good effort, AI. So, that's nice. So, let's see, Miss Gracie Lagan, what is the result of your test? Good afternoon, sir. Good afternoon. So, the result of my kaning activity is 22 gyapon, sir, which is A is kanang 20, then ang B kay 2. So, the total of 22. So, I'm from 22 to 28. So, I think and I know that I will be able to save our planet. So, that's all, sir. Wow. So, that's good, Miss Ilagan. So, the last one, so Miss Margie Durano. So, what is the result of your exam of this Ako test? as sir kay nakakuha ako 20 points. And
more application ani kay I should do better para sa environment kay since sa number 3 og number 4 kay akong gi-answer kay letter C nya sa number 4 pod letter C pod so dapat mag-practice ko ani butanga. Maura Okay, sir. so mo na siya no. So nagitay mga lessons or implication na nakuha gid ani na activity no. So for example kana number 3, do your use your own shopping bags. Kinsa diri na kanang telang district na nay implementation ani na mag nay walay plastic bags every Sabado kanang ba nay days ba specific days. Tama ni siya sa liloan no. Kaning kaya sa like sa mga malls, tama na sa mga merkado Oh, no. No Sa na. naa Okay. sir pero dili kay siya ingon nga kanang compulsory gani. But Ah, if possible magdajud ana sir. okay no. So nagid siya no na dili sa Compostela naana siya sa una pero I don't know kung na-implemented pa ba siya kay ako di masad ko klase sa tao na masig pangumpra kay ang mga parents na may mangumpra pero na-experience ko anin in which ka na mamalit o ka ng kana dili gali mga kanang mga frozen products like dili mga baboy ibutan nila bulsita di sa merkado sa Compostela na kung magpalit kag nga na like fish, meat, magdakag net kanang net ba na gamiton sa kanang para sa mga meat o kay di man sad pwede nimo ibutang sa bulsita ng mga ngana kay mabuslot. So that's why limit sa di siya kay para sa gid ma-protect atong environment. So good everyone. So that's it. So that's our test. So I hope you learn something and I hope you get some implication about how eco-friendly are you. Will you do your best to protect our environment? So overview. So last March 14, 2019, so mo ni siya ang gihatag. So there's been a kanang daw giskot nila na ang atong planet na ay sakit in which has continued to deteriorate since the first global outlook daw. So need to tag urgent action of unprecedented scale na necessary to arrest and reverse the situation. So mo na siya, by stated by Acting Executive Director of UN Environment, Joyce Misuya, the Mother Earth got a bad health. So just like humans, ang atong Earth nagi sakit. So So, sa kaniyang gisulti, mo na iyang statement sa meeting. So, the science is clear and the health and prosperity of humanity is directly tied with the state of our environment. Saan kayo pasabot ala na kanang iyang gipasgawas na message? Anyone who can give an opinion or kanang murag idea? Ano makaingon siya na ang humanity daw kay directly tied with the state of our environment based by science. So, kinsay makahatag og idea? Ano makaingon Balik daw sir. Dada. So the science is clear and the health and the prosperity of humanity is directly tied with the state of our environment. Muna yung message na gihatag during sa ilang meeting last March 14. So, sa yung implication, ana? Okay, so I see. So, Miss Batuon, so what is the issue? Based on the ano sa to pangan itong Yes, by Joyce. Ako ang understanding nga na kuan kanang we humans are dependent on Earth. And if we don't take good care to our environment, kanang it serves sad nga ang humanity kay magkakuan pod siya mada siya sa environment og kalaos kay if magubato environment din man to nagpuyo ang mga humans sa environment ra man nato if like mag-end na sa world kung mawala ang atong world the same time ang humans mawala na pod siya kay mao niya tong atong habitat and that's all. Yes, so sakto gid no. So sa akong panggiingon, so how prepare man tano so kung say mga mahitabo sa tong environment, kita ra say kasad-an especially kung man-made threats atong ipanghatag. Kay okay ra man ang mga natural threats pero kaning mga atong mga kaning may hitabo sa dato ron sa mga like mga changes sa atong environment, kita ra man sad ang nagbuhat ani kay
Kay kita raman sa atong sa tanang mga animals kita man mo most manipulate sa atong habitat kay di man kay manipulated ding mga ubang animals. They just ganang do what sa ilang rule sa environment. So I see another hand. So Miss Margie Durano, so what is your Yes, implication sir. or idea? So my idea about this is we humans has a connection in our environment because atong mga gipangkuha nga mga resources is kuan man gikan sa environment and dili mo sad ta maka-survive kung wala ang kuan kanang environment nga atong makuanan og resources kay base pa sa kuan kanang sa una kita mga humans kay na nabuhi ta through kanang kuan bitaw hunting and ato pod makuha ang katong mga foods, mga natural kan foods ba kay sa mga punuan niya. Kung maguba ang kanang environment, wala tay makuha nga mga um, fruits nga daghan kay nutrients nga makapa Yes. So Margie? makapahatag na tog kuan bitaw kanang nindot na vitamin sa tuang kuan kanang self bitaw kay kung maguba ni siya dinhi ang environment og watay kanang pakibitaw sa tong environment dako kita masay kanang kita say madaot kay kung dili nato i-take care ato kuan bitaw nato masumbalik bitaw ang kanang sani gipangbuhat nato sa environment kung bati atong gipangbuhat ba masumbalik nato so dapat ato gyud i-take care ang environment kay na may connection sa ato ang health and ato ang human as human said oras Yes, sir. so okay, okay. Thank you. So sakto gito no. So sa napa sa so sa saying pa ni Confucius, so wag mong gawin sa iba kung hindi mo gustong gawin sa iyo, no? So kung imo i-take care ang nature, mahatag sa gid og good benefits ang nature nato balik. So that's it. So move on na ta. Muna siya, there's a document named Our Planet, Healthy Planet, in which kung ang ganitong mga impacts, kung i-assemble together, makagubag sa atong planet yun. And also, time is running out to prevent the irreversible and dangerous impacts of these changes, especially climate change. Kaya wala mo ka ng certain tool yun na makawaan ng mga threats. Kita ra masad yun sa giingon pa na sa huli ang pagsisisi. Kung wala gitay buhaton yun, no? The seriousness of threats. So how serious these threats good? According to Vasana Shiva, so greed and appreciation of other people's shares of the planet's precious resources are the roots of conflicts. So greed, kahangol, sakto man sa jud no. Dili magid ka kanang mangitaw ka ng mga butang na pwede na tumabuhat nabati sa nature kung wala na gid ta na kung kontento lang gid ta kung unsay naa nato. And also the way of life for the 20% of the Earth's people who use 80% of the planet's resources will depossess 80% of its people of their just share of resources and eventually destroy the planet. Kung na iyang theory, siya sakto masad yun. Kung kita lang gid no as humans, kung kontento lang gid pa kung unsay naa nato, kung at the same time kung ato sad i-protect kung unsay naa sad nato, dili kita mag-suffer of great kanang damages gid no. And also Monastia, so UN 2019 the population is really 10 billion good kung possible during 2050. Imagine 10 billion without profound and urgent, so di na gid mahimong healthy or productive katong planet. Kay as population grows, magkadako man sa ng demand sa resources. So mo na siya. So as for Earth itself, 10 out of 14 land habitat has seen a decrease in vegetation productivity. So, saan na lang kung makuhaan ang vegetation productivity sa mga land masses nato? So, saan na lang paghimo og mga food? Mo nang katay-katay gid ang mga damages na mahitabo kung di nato i-protect atong environment.
And also, degraded hotspots no longer able to easily grow crops now account for 29% of all land masses. And also, deforestation has slowed but continues. Slowed ang deforestation pero permanently. Okay na tatog ka ng slow pero dili kay permanently. Na genetic diversity in decline sa gyud. Of course, kay kanang kung support for deforestation, huwag taon og habitat ang mga animals na wala na sila place for breeding, so makuha ng atong genetic diversity. So mo nang mahitabo na extinction, which is lisod gid kay siya kay naabatay nara magini mga certain rules ang mga each nato mga organisms na kung makuha na siya or mawa siya sa iyang rule, na mahitabo something bad. So in most regions, water quality has worsened significantly. Since 1990, poisoned by chemical pollution is one of the kanang threats yun in safe sanitation sa water. So these are the serious threats that facing our planet. Kasi maka-guess sa mga nasa picture. Muna siya yung mga serious threats. I know na mo report ani about sa threats. Ang ako ra kay ang seriousness naman. Dili ko mag-discuss kung saan na siya ng mga threats. Ang ako ra kung siya yung mga consequences na pwede niya mahatag. Yes, Miss Margie Durano. So, kasi mo, anong first picture sa left? Parang mo na siya na serious threat. Pwede mamili. Ha? Pwede mamili, sir. Pwede mamili. Asa para niyo asaman? Kanang kuan. Kaning nas elephant ay Unsa para niyo unsa na siya? extinction. Nya Okay. ang kaning nas bukid kay erosion. Erosion. Yes. Isa pa? Kanang daghag plastic kay pollution Pollution. Okay. o overpopulation kanang daghag tao overpopulation Okay, so muna yung answer. o upat ka buok. Mora kong Okay. naakuanan, sir. Okay, thank you, Miss Margie. Sige, Miss. Yes, Miss Batuon. So, can you tell what are the serious threats based on the picture? Giharos masad ni Margie. I think kaning murag kuan ba kahoy nga nalaya kay kuan global warming. Yes, go about pwede. Next, sa paman. Ya kaning elephant. Nahuman na ning elephant. Pwede na, kung sa may mong nakita, kung sa man siya na threat. Ang kaning elephant kay ang sa may kuan aning kuan kaning mga wala na kuan bang mga wala na ilahang territory ang mga animals. You mean ka ng habitat loss? O kana. Okay. Ya kaning kurang plastic kay pollution. Yes. Yang kaning daghag tao kay overpopulation. Yes. Yang kaning kalsada kay nag-portray siya og duha ka kuan. From green pa siya like daghan pa og tawagan ni Forestation. Okay, so sakto na to sa inyong mga answers. So the first picture there. Okay. Muna siya, so sakto, global warming or pwede siya climate change. Ang sunod, habitat loss or destruction, loss of biodiversity, pollution, overpopulation, and deforestation. So these are some of the serious threats na gi-face atong planet karon, which are mostly man-made yun. So first topic na atong concern yun kay ang climate change. So as stated by IVID, of all the negative effects that are currently being caused by the collision of industry with the earth, the single most important and threatening of this collision is the changing of the climate for past years. Why is that? Para ninyo, ang climate change ang single most important of threatening yun na change. Para ninyo, anong climate change man ang pinaka-serious gid na threat
nag-face sa atong planet. Yes. Yes, yes, Miss Batoon, for you. Anong climate change man? Um, for me, climate change ang pinaka-serious, it's because ang mga tao kay dili bitaw siya ka-adapt if ang weather kay kana ang mo change lag kalit ba, like for example init ka ganinang buntag yang pait lag uwan, so dako kay siya pa siya impact sa mga tao nga puyo sa usa ka lugar. At the same time, kanang hindi pud ka survive ang katong mga tao sa pagkalitlag kanang change sa climate. Nga makakause siya og death sa pila ka tao. Okay, so sakto no. So obviously kani yung climate change may pinaka-serious nato because going back kaning mga serious threats kani tanan diri naka-connect man gid siya sa climate change. Kay of course kanang climate change may murag silbi murag oh, sa tanan pa siya may murag kanang product sa katong tanan na mga threats mo nang need ni siya i-serious yun. Kay as the UN said, kanina change, di ni siya ma-reverse unless natay buhaton na pwede siya ma-prevent lang o dili siya ma-reverse. As you know, climate is the long-term pattern of weather. So through climate, makakuha ta sa atong matabang sa atong aspect sa life, sa atong food sources, sa atong transport infrastructures, clothes na atong sulubon, o anything na naka-affect sa atong livelihood. May I ask you, kanang say kanang kausaban yung na-experience since pagkabata niyo hangtod karon in terms of kanang sa weather or anything? Yes, Miss Kirol. Yan si Miss Kirol. Lagi siya Kay no kapang kita pagkabata kay hilig mo kita magdula-dula sa gawas. Ako na observer kay ikan ang init bitaw sa una kay dili kay sakit kay sa karon nga ikuan pa lang nimo bisag wa pa kakabuhat sa init kay mapila gyud nimo bitaw ang kasakit sa kuan sa kainit, sir. Mo na ko Yes. nabantay. So, ako sa naka-experience ko na makabantay mo ta sa una nun na as earth anang mga buntag pa di pa siya init mo bitaw na yung mga panahon na kanang dili kita manggawas anak kay basta hapon dili ta sugtan kay mo na siya time na init na gid kaayo ba. Pero karon makabantay ko buntag pa init naman murag kakuko naman siya sa kanang sa hapon which is kanang Alimuot kaayo. alimuot na mabisig asutso pa sa buntag alimuot na siya na di pareha sa una na kanang kita mo gina siya time nato na manggawas ta kay dili pa man siya init in which ang hapon may atong silbi init sa gid mo nang di ta sugtan manggawas pero karon murag nausab na gid ang panahon no. Any kisa pa mo share diha? So wala na. So usa sa ako nabantayan no kanang sa kanang during kanang mga typhoon like atong sa Yolanda. So it was sa mga 2 year atong Yolanda naka 2013 I guess. Grade 8 man siguro ko ato. Oh yes, Miss Ilagan, do you have anything to share? Ay, ako alang sir kay kanang nakabantay ko ba diri sa amo ang lugar kay sa una mag-oras ganig mga alas 5 or alas 6 kanang di pa jud kay sa init pagkakaron kay more sa alas 8 or alas 9 bitaw kay init na jud kaayo ang panahon. Lagi so muli ito akong giingon sa una pa kita bata pa ta buntag kita mostly manggawas kay kanuwa kay di pa siya init ma-enjoy pa nato ang kanang pagduwa pero karon di Kasi sakit na kaayo sa panit. no? Sakto sa gyud na kato sa akong gi-share niyo katong karon kanang during typhoons katong sa Yolanda kanang ma-describe na to ang differences gyud no in terms of kanang hangin na kusog kay siya ba na kanang kahit lagi siya sa sauna gyud na kanang which is relevant gyud kay nahitabo nato sa Philippines which pinakauna gyud to na naay gitawag og super typhoon nag-label gyud siya kay wala na exist man niya ang maximum na kanang sa wind ba which is kanang kita giunang na kanang naka-experience
ato na which is Grabe kay kay to, gamit kay to murag which is mapalid. lagi katong Yolanda wa sakto ba katong Yolanda wa mo kay uwan pero hangin mo mostly ato no sakto Hangin. ba Lupad hangin Hangin ato. time. wa man kay siya Kasagaran sa uwan Leyte man siya ni kuan ni Igo oh sa sa Hamar pod. Leyte na katong bagyo ha it was stated in Pag-asa kapila siya ni landfall pero wa gyud po dawa yang kakusgon which is anang kuyaw gid kay siya no kung Hadlok bitaw ingana kay to. which is kuyaw gid kung ingana lang ang mga typhoon ba anong di lang nat ay lang gid taon kung paparihan ni Yolanda ba isod kay kung ani lang gid na in which kita sad mga Pinoy kaingon sad ko na kanang kailangan sa tatanon na mo adapt ta ba kay kitang kaning lugar kita diri pagian gitag mga bagyo so kailangan we have to prepare sa gyud na kailangan mo adapt na sa gyud ta na maanad ta aning mga kasi sa mga threats ba kay na magita sa Pacific Ocean just like Japan is prone gina sa earthquakes pero sila dito kung mag-earthquake wala ra dito normal na nila dito kay naanad naman sila which ilang mga balay dito ka earthquake proof so normal lang dito nila ang mag-shake or naay mga kanang mga tawag lang mga aftershocks or tremors. So, mo ingon sad ko ba na may ingana sa tano as Pinoy ba na kanang agian gitag mga kanang typhoon. We must adapt sa gid ba na and to prepare na agian kita ani. So proceed na ta. So mo na siya. Pwede mo ask Yes. Unsa? Miss Dorano? kanang normal pod dito nga kanang kung mag-earthquake kay ilang mahuna-hunan dayon dito kay possibly naaday kanang bisag hinay ra ba naaday kanang tsunami nga mahitabo. Normal ra ba na para nila paminaw nimo? Wala po kasugat og kanang murag mga kanang mga kanang mga conversation kay kaning kato kong gihatag niyo na information gikan tos mga kanang gipang interview ng mga Japanese pero wala dito gi-state nila na kung maglinog kanang di sila mahadlok og tsunami pero makuna ko kanang mas maguo sila sa tsunami kaysa sa earthquake in which kung makita mo kita unsa nakakanang kanang ka destructive ng tsunami kanang makaingon ko na para sa nako na-adapt na sa giro nila no na kanang kailangan ma-alert gyud na basta mag-earthquake na dito mag-expect og tsunami na makaingon sad ko na mas alert sila sa tsunami kaysa earthquake kay based sa mga kanang magipang interview para nila normal lang daw nila ang earthquake mo na dito mga balela dito earthquake proof kanang hasta mga buildings kanang mga tag-as ng buildings earthquake proof na dito kay kabaw mo gid sila na ilang lugar prone magid sa earthquakes naamgid dito nila ang tawag ng earthquakes so para nako lang Miss Dorano mas aware lang sila siguro sa tsunami pero para nako ila lang siguro lang gi-adapt na basta mag-earthquake na siguro tsunami kung ang earthquake na dito nahitabo sa seafloor so mo na siya. Thank you, sir. Okay. Yes, Miss Billion, do you have a question? I have another example about sa impact sa climate change, sir. Oh, yes. Okay, so unsa man? Okay, I observe manggod na before is impact jud na the summer season is here nakuan sa during April to May, but right now is kanang murag nasagol na gani ang atong climate during these kanang months kay like karon we are in the April month but we still kanang feel nga we still kanang maka-experience gani og uwan-uwan which is dili siya normal before or dili siya kanang kuan ba mahitabo sa una because during these months manggod sa una is completely summer times jud nya karon is naay uwan then nasay times na during the rainy season kay mag-drought pod sa ato ang lugar especially here sa Philippines so manang one of the kanang impact sa climate change sir. Sir. Thank you. Sakto gyud no. So mo to so very good Miss Billion. So actually normal gyud na kung kanang wet because we are in a tropical nabilong gyud sa mga naigingong tropical climate.
normal gid na naagi uwan. Pero sakto sito yung giingon na dry season man, so we mean experience gitag mga kanang mga rain, even typhoon. Di ba? When to ang last typhoon diri sa Philippines? Si Bising ba to? Ito tinima to niya. Which is February ba to? March, ang katong bagyo. Naman ti bagyo diri niya ni landfall diri sa Cebu. Gits ka nang duol di siya sa summer times na to, no? Which is also good an evident good na naagid ta gitaw og climate change. Now, sad to say, kani mga mga changes, irreversible na gyud as proved by science, pero hindi na to siya ma-prevent na pirmi mahitabo. So, that's it. So, these are other serious threats to the global natural system due to climate change. Kaning mga threats, nahitabo din siya tungod sa climate change. So, that's why climate change is considered to be one of the most important yun na i-tackle na threat yun. So, number one is melting of polar ice caps, which is very evident. Kung nakita lang mo sa video, sa katong video ni-post ni Leonardo DiCaprio sa iyang Instagram or naba sa iyang Twitter, in which natin ka na nagpuyo, dapit sa kanang Antarctica, na dako kay siya na kanang ice caps ang naguba gid na, nahiwa gid siya bala. Kuyaw siya mo kanang malanay kay millions of gallons ang mapunan sa atong ocean floor. Also, ocean acidification. Kaning ocean acidification, muna siya kanang depletion sa oxygen sa atong mga ocean floors. Due to the fact na kanang actually may mga kanang sa atong dagat na itawag og algae na mga kanang mga lumot, mo man gina sila. Kana sila mo na sila mohatag og oxygen sa atong sa dagat para mabuhi sa mga other living animals na due to the fact na nausab natong changes, mausab sa ilang production sa mga algae na tungod sa sobrang kainit, mamatay sila na kung dili maka-adapt, di sila makaproduce og oxygen in which ma-acidic ang ocean. So meaning kung wala kay oxygen na mahatag ang mga algae, more and more animals ang ma-affected. Mo nang matawag siya ocean acidification. Mahimo siya acidic kay nakuhaan siya og oxygen level. And also, disruption of normal weather patterns, which is kato yung gipang ingon na alas 8 init na kaayo, na mga typhoons kusog na kaayo compared to the sa una ng mga typhoons. Rising sea levels, which is very evident karon, which na ay report na kanang ang Maynila is currently kanang nag-shrink nagsugod. Ikabaw makita kaning Maynila mo na siya part sa Philippines na kanang mas gamay ang iyang level kaysa sea level. Mo na ang Maynila bahakan gyud na siya. Okay, mas gamay man ang iyang level kaysa sa sea level. Dako lang na siya katugod kay kanang gibutang na nila og kanang modification sa lugar. And also kato sang kanang sa Venice, kung kaya Venice, Italy, which kana siya na city, nambila siya entirely sa river. So na very evident na every month, every year, 0.5 centimeter ang mapunan sa tubig level. So for couple of years na gyud kanang Venice, Italy, magka-shrink gina siya sugod, which i-abandon na gina sa mga tao kay di naman siya mapuian. Because it's a man-made man siya na island na gibuhat. So, yes, someone is right. Wala? Okay, so last is land degradation. So, muna mong giingon, may lagi ka ng nagkausaban ng climate. So, ang ato sa mga yuta, dili sa maglisod na sa gid-og ka ng kita as humans, maglisod sa tag ka ng hatag kay kita ra ba mananom na bagay mga patterns, pabita nang gitawag mga seasons. Lagi panggamit ato mga sa mga stars, that through this season makaibaw ta na karon ating kanang ting mangga, ay karon yes ting kanang ting atis na mausab ang atong climate, mausab ang atong schedule, mausab ang mga kanang murag ting production sa atong mga crops. That also that tungod sa sobrang kainit, makuhaan ang degradation sa tuglan kay uga naman kayo na murag makuhaan sa gyud ba. So that's it. Mo siya ang kanang gitawag og kanang emission, because through emission mo nang nahitabo ang climate change.
emissions or kanang gases which came from kanang cars, kanang, and also very evident in greenhouse gases ni sila because of global warming muna na climate change. So, muna siya, which came from the BBC ni siya na kanang content, which dako kay no. So, kung dili daw mo act, mapuna no 4.1 to 4.8 degrees Celsius. Sus, kainit na gid ana. So, there's a poster there, nag-post sa BBC. The climate can change. Can we? Para ninyo, be? How can you kanang communication na message, no? The climate change can change. Nakita, makausap ba daw sa kaugalingon. So, that's why kita gid no kanang very little things pwede ato ma-save atong planet o ma-prevent ng climate change. Because as science said, climate change is irreversible na gyud. Kung di pa kita mo act, kung samot pa kita, kita ra gid ang mag-suffer. So next threat na itong may discuss is habitat loss or destruction. The destruction of Earth's natural habitat has at times been severed, at other times catastrophic. As mentioned by Mongyot, 2/3 of the world's ecosystem is being harmed by human activity and the destruction is carried out at an ever-increasing rate. Just like itong nahitabo sa Brazil, Amazon, o kanang sa Australia. Just we know, Australia is home of many kanang mga exotic species gyud no o kanang mga native dito. So kung maguba ang mga habitats mga animals, asa mas sila padung? Nakita na ba as humans anang di ba kita ganahan na nay mga wild animals na magpuyo sa mga urban places except for kanang mga birds or dogs, pero kung kanang mga dili kay mga unusual natong makitaan sa urban places, kaingon dito na threat gyud sila. Para nila, kaya strangers man sad sila. Sa ila sad gyud para nila new man siya na place. Unang we have to protect their habitat yun. So muna siya. Next. So, tanawang picture sa kilid which is very kanang sad gyud siya tanawon gyud no na ang message sa picture init kay siya isod kay ba na kanang muna akong kita ang kanang dominant na ato sa silang daog-daogon na para sa boring sad kay no kung human sa ang naara sa earth no na kanang wala natin makitang something new ba or something na kanang makauba na to ba kay of course na man sa this nabuhi man sila for a reason. So aside from climate change, so the main threat to nature starts with habitat loss. So muna siya, this na number one threat to the diversity of species and to the healthy functioning of the natural systems. Doong giingon, so every organism has its own rules. Kung ang usa, kwaon sa iyang rule, naagid siya mahitabong disruption sa cycle. Bato na natagingon og food chain o food web. Because para na ay balance na may tabo or symbiosis sa atong environment. Kung masubraan ta og kanang example kung kumakyo na to ang mga sapod mga predator, ang mga prey masubraan sad. So munang mag-need na to na i-protect yun ang ilang habitat. Wala siya. So according to Paul Desilva, for nature to thrive, not just survive, we now need to transform how land is used. This includes how we farm, how we live in cities, our use and reuse of energy and materials, and how we tackle poverty without undermining nature. So that's it. Habitat loss is not an activity in itself, but habitat is being lost all the time because it has become implicit in how our economy, stock markets, and businesses work and profit from a long list of daily activities we have grown used to as normal. So kung sa giingon pa ni Shiva, ang last, yung theory na greed and appropriation of resources yun ang isa sa mga factors nga anong kita mahatagtag threat sa nature. Tungod sa kay dili mata kontento sa to kaugalingon, butag mga butang na makuha nato ang mga certain things na which is maka-harm sa atong environment. Na mo balik asad nato ang mga suffer na na-experience sa atong environment. So there is a series in CBC, tawag siya Zoo. Makita ra ang poster, guys? Yes, sir. Oh, ito siya sa best-selling book. So this series is about kanang ibali ang world.
Di ba kita as humans, kita may dominance sa other species. Sa kanan na series, betong itawag siya zoo, ang humans mo oy nahimong kanang mga silbinoy prey sa mga animals. Mo na ilang poster diyan na ay quote that the wild should inherit the earth. So kung makita mo ni na series, ang mga lions mo attack nato, even dogs, pawaon ta sa ilang lugar. Kung kung kana may tabu bi, for example lang yun, kung mahitabo na diri sa atong earth na ang mga animals mo kalit lang gid og aggressive towards their territory or kanang habitat, nakuhaan ta sa atong habitat, unsay ma-feel ninyo? Ana, for example, mahitabo na siya na situation na nahitabo sa TV series. Nakita mismo, itaboy na to sa mga animals. Di na sila mohadlok mo patay na to. Buhaton nilang tanan para mahawa sa ta. Isa kay ma-feel ninyo bi kung mahitabo na. Kung baliktaron ang nahitabo sa nature karon. So, anyone? Para yun sa inyo ma-feel kung kana mahitabo diri sa atong earth nga mga other species kay will do everything, even killing our kind para lang makuha nila ilang habitat. Which, mas lisod, in which mas feel diri bata kay gabaw bata this kind kanang this other species na gyud lang mga kanang immense strength like kaning lions, tigers, hadlok di tag duolon. Yes, 9 race. Yes, Miss Billion. Yeah, kuan. If ever man gani nga mabali, like kita mo ay mahimong ano kay it's really painful and it's also threatening. Na frightened pud kayo ta kay of course they are more stronger than us if mauna ang mahitabo niya. Like what you said nga naa sila immune strength. So nya kita kay kuan baya like dali ra baya mahurot tong strength human so threatening kay sa og frightening kay sa atong part. Yes. So, hadlok kay siya no, nakaganahan mo puyo, di nakaganahan mo gawas kay nagagawas nimo na irong mo hamag nimo which is kanang kuyaw gyud. Yes, Miss Dorano, what is your insight about that kanang situation? Maybe pud kay daghan sa ingon ana ang situation kay daghan pud ang makuan mga matay ingon ana kay ang uban ra ba nga animals kay they go for survival pud parehas nato so kuan kanang maghunt pud sila dito kanang example like sa mga lion baron nga kuan abot sila dito sa mga urban nga places pwede sila dito kanang mo attack bitaw og kuan tao nya pwede nila dito nga kaon kay ang uban carnivore ba sila so mura sila ang kanang nga situation life threatening kaayo para sa ato nga humans kay we don't know man kung kanus-a sila mo attack kung ilahang food resources kay mawa na bitaw so naay possibility dito nga kita mo'y ma-target nila as food maura sir. Yes, so which is kanang lisod kay no kung mahitabo no, mang-invade na noon sila sa atong kanang place. Yes, Miss Batoon, what is your insight? If mahitabo manggali ni I think ana na nga time kay kanaang maka-reflect na to ba nga kanaang ang pag-abuse sa kanaang mas ubos pa nato ba kay di ba ang human kay ang higher kanaang higher sa man siguro ka term higher level man highest kaya, na siya na kanang yes. highest level man sa animals. So if mahitabo man ning galing nga kanaang kuan kay kanaang mas makarealize ta ba nga dili dapat tinanaon, dili dapat kanaang i-abuse ang mga animals kay naasad sila life na kay kinabuhi makakuan sa sila pain. So if maingon na manggalin ni if niya mo balik na. So ara na nga time na maka nga dapat kanaan fair and just na ang kuan ba to pag-treat sa animals kay kung magsikan tinuod ang animals wa gid tay mabuhat kay gamay tag strength kaysa sa animals. Yeah, so sakto gid no. So di lang gid na mag-pray na mahitabo na pero we come to kanang realize gid kung mahitabo gid na siya no. So panagi na series gid na siya na i-implicate sa mga tao di gid nato kanang gubo ang ilang habitat because
ilan lang lugar. So because nakita sa mga tao tungod sa atong dili mata mo comfort kung sa inaanak to, mo nang mag-invita sa ila, which is threatening good para nila. So also with that, kay tungod kinamay habitat depletion or loss of habitat, may tabo sa gyud ang gitawag og loss of biodiversity. So mo na siya usas mga serious aspect na crisis nato sa planet. So biodiversity help regulate climate, filters air and water, warms soil, and mitigates the effects of natural disasters. But yet, population of species are declining and extinction rates are rising. So, muna siya, according to National Geography, so 42% land-based invertebrates, 34% freshwater invertebrates, 25% of marine invertebrates are at risk for extinction. The species has been disappearing at 50 to 100 times the natural rate. So, lisod kayo, no? Na sa gingon pa, certain organism have rules sa atong ecosystem. Na ang usa mawa sa iyang rule, naagi mahitabong ng bati gyud na makaguba sa atong cycle. So muna siya stated by article by it.org, all life forms beyond their essential values also have utility value in the great cycle of nature and in human society. The extinction of many species is a great crime against nature and humanity. So muna yung giingon. So bahala nang every organism na gid siya rule. Even kanang bitin, about ang bitin hadlok gyud kay na siya kay tungod siyang venom. Pero nabuhi man na siya, gibutang na siya diri sa earth for some reason. For for many reasons, like sila mukaon sa mga atong gitawag mga pest, like rats or anything na makagubot sa atong life. Na kung wala na tay snakes, isa na may mukaon na ng mga mouse. Na we know that mas daghan pa ni noon sila kaysa sa mga snake na kung padaghanan nimo ang mga inday, kita sa goy mag-suffer. Kita magsigig ka dakop anang mga inday na we know mga inday subag kay ni managan, samok ra ba kay ni mga inday. So, di kay ngon na tanaw nimo na kanang certain animal threat siya, pero we have to give respect lang gyud nila no na kabaot ta na poisonous sila, na danger sila, dili na sila hilabtan. Pasagdaan na nato na sila og kanang kung silang gibuhat. Pasagdaan na bitaw ta nila sad. So tagaan sa nato sila og kanang freedom kung unsay gusto lang buhaton. Yes, na any race? Yes, Mr. Remioso, do you have anything to share? Sure, in line sa katong sa to loss of biodiversity ba kay kanang it's very relevant sa tong country sa Philippines. Yes. Kay ang Philippines kay first point is ang Philippines, sorry sa background nga mga noise. Ang Philippines Okay. consider man jud as the center of marine biodiversity. Yes. So with that no, so unsa may napadulungan ana, so it generates livelihood just like sa Oslob, di ba? Kato mga Yes. butanding. So if malos ang ato ang marine biodiversity nga rin sa Pilipinas, so it will have a domino effect, no? So aside from mawad-an ta o mawa ang balance sa ecosystem, so mawad-an ang trabaho ang mga tao, o so it will result also to hunger and may not also result to death, sad, hopefully. So, sakto gid no. Yes, so sakto. Thank you, Mr. Remio. So, mutong giingon, naagid siya magubag gid atong cycle. Lagi mga certain effects na pwede na to mahatag. Giingon pa ni Mr. Remio atong sa Oslo, which is kanang whale shark watching kanang anak. Kung mawala ang mga whale shark diha, mugamay sa atong economy in terms of tourism. So, ito na maipakita sa mga tao. So, kita sad masuffer sad nato. At the same time, masuffer sad ang balance sa ecosystem. So, one way to support the existential value of other living beings is to eat as low on the food chain as possible. So, mo na gingon na kanang kita as humans, we must kanang i-limit lang gid nato kung sa tong need gid no. So, we have to be kanang contented kung sa inaa nato. So, nagingon pa ni Michael Pollan, we should eat whole food, mostly plants and not too much. Not too much lang sa gyud kay para sa managko sa nang mga kanang diha na maka-produce sila ba. Just like kailangan lagi mangisda.
ang gingon nila na ay sa panguaan ng mga gagmay pa, uy, kanang padak-asa na so man na pagka ng panaghan nila pangwaon ng mga gagmay na mga isda. So kung gingon na kanang kita as humans na ginatong responsibility gyud na kanang to protect these creatures and organisms. Kay sila gibuhat man nila ang ilang rule na para ila gyud. Na sila sad wala man sila ni reklamo na kanon sila. Kita ba mo kanang baboy na nireklamo na kanon? Except na kung kanang kung katayon mo hilak mo gina kay of course mamatay man pero kung magkakitag ka ng baboy na nireklamo diha isda na nakanang ni reklamo kay para sa siguro nila kanang mo siguro kabaw sila na mo ilang rule. Kita sad nasa te responsibility na sila tagaan sila freedom na managhan at the same time i-protect ang ilang natural habitat kung asa sila nabulong. Wala siya. So does anyone here know na kailan kanang kabawag mga unsay kabawag kanang species na extinct na or anyone had heard na species na extinct? Ako personally na ako'y gusto gid na animal na gusto makita-an personally kanang dodo bird. Kung kay bawo mo anak, klase na siya sa bird in which kanang endemic na siya sa Mauritius in Africa. Na endemic anang extinct na siya ron in which ako mura siya chicken na mas dako pa siya sa chicken which na-extinct siya tungod sa kanang massive hunting niya. Kaya mura mo siya turkey na chicken na gi-combine ba. Kung maka-search mo unsa nang dodo bird basta makita mo ana kung na I was admired kay unique siya na kanang species which is na-extinct siya before ta nabuhi. So it was extinct in 1980s I think. Ikatong dito sa island naman ito siya makitaan na wala man siya tagaig ka ng protection gyud na ang kaning certain kanina species wala siya tagaig ka ng chance na mo managhan. So mao nang kanang lisod kay siya paitaw. Kaning dodo bird makita gyud siya sa Phineas and Ferb katong nice kana sa opening scene. So, finding a dodo bird katong may lyrics dito ba nakatong wala siya finding a dodo bird. Oh, diya mo na siya katong nasa Phineas and Ferb. Na research magiyon ako siya usa siya about unique gid siya na species ni siya tan-aw na murag kana bayan gid siya ba pero sad to say di na siya makita kay extinct na gid siya. So I don't know kung makita pa tagbalik niya kung nabay tao mo buhat niya like just like in Jurassic Park ilang cultured ang DNA sa dinosaur pero sad to say di na gid siya makitaan kung mangita ta niya as anang alive. So sa species na itulo ka klase. So naitawag og native in which diya gid siya makitaan or endemic, invasive in which so sa term pang invasive nang nasamok siya sa kanang lugar kay di siya taga diha. Niara ra siya kay naa diya ang resources na need niya. Next is exotic. Exotic meaning kaning mga species kay kanang makita siya diyan lugar pero rare. Kanang dili maihap pa siya ba maihap pa siya na certain group. Just like kanang kung mag-discuss kag mga mga tawag mga species ng mga exotic dili kay siya kanang makitaan mostly ba just like dogs are kanang di man siya tawag exotic kay makita na siya bisig asa pero certain dogs or certain breeds of dog naa gid siya gitawag native nila asas lagikan like kaning sa ato diri sa Philippines tawag na tuog aspin mo man term na to diri pero actually kanang mga aspin tawag siya mga Jack Russell dito sa England pero sa ato diri breed man na nato na diri endemic itawag kag mga aspin. Kung may term na to diri, kung ikaw sa Siberian Husky, she's gikan siya sa Russia. Kung ingon ka og Labrador, she's came from Germany. Namo gyud sila mga native asa gyud sila gikan. Pero gipangbutang sila diri kay for the sake na kanang introduce to other places which patawag na sila og invasive. Noon kay din sa taga diha. Ibutang ra mas diha for the sake kay na resources or gi-introduce na sa place. So that's it. So containing unique gene pool, these exotic species might suddenly become essential for life under different ecological conditions. So losing a species is a loss of life, ecological balance, as well as the loss of food
medicine, and other scientific information that can potentially be useful in the future. So that's it. Again, we must kanang hatag itag respect nila kay as I said, naagid sila yung rule sa atong environment. Nabuhi sila tiha, kaya naa sila rule lagi kampanan para mabalance ang atong ecosystem. Kay we humans, di magita ka balance kita dili ta makabalance na kita ra sa ecosystem. Need kita og tabang sa mga other species. That's it. The next threat na ating discuss, which is very common, especially in the Philippines, yun is pollution. So makita niyo ang poster diha. Salida na siya, kita siya Trash by Jeremy Irons. If you think waste is someone else's problem, think again. Ito muna yung quote. So unsa implication ana niyo na quote? If you think waste is someone else's problem, think again. Hindi ko sabot ana para ninyo. If you think waste is someone else's problem, think again. Yes, Miss Patoon. Di ba in our generation kay na may lain-laing paagi nga para atong ang waste sa uban kay mahimo siya og kanaang decoration sa Yes. lain murag ikuan ba i-recycle ang waste. So I think mao na gipasabot ni Jeremy Irons sa iyang kanaang statement, if you think waste is someone else's problem, think again. Kay dako magamit ang waste kay pwede ron siya ma-recycle mao ra tanan sir. Yes, okay. So, anyone? Napay mo hatag sa ilang insight about the code? Yes, Miss Gladys, Talabok. Good afternoon, Rams. So, Afternoon. abot sa iyang kanang quote ni Jim Byers, you think waste is someone else's problem, think again. Like, in my own views, like, waste is the so dapat responsible ta if madatag waste ato na lang siyang puluton kay kita man tanan mag-suffer dili man ang kana ra nga tawo mag-suffer, so we need to be responsible para sa kaayuhan sa tanan kay kanang dili ra man na problema sa isa ang climate change nga kanang ma-cause sa kanang pollution, problema man na sa tanan, so kanang responsible kita dapat. Thank you. Talabok no, so dili kay ingon na iyang hugaw iya ra sa problema. So tanan gyud kita ang affected ana. For example lang kanang kung sa situation sa amo diri kung nay magbuhi diri og kanang sapot kung nay magtukod diri kanang pigiri na ilang na problema na naihugaw sa ilang na problema na kanang kinailang hugaw silang baboy. Pero kami sad pitaran masad mi kay tungod kay baho nga kanang unhygienic nga mapit tara sa gini, so kailangan of kanang we must kanang alert gyud kung sa gyud naa sa tong palibot gyud. So muna siya, so Trash by actor Jeremy Irons, so describe how we slowly but surely trashing our planet with non-biodegradable plastic garbages. And according to film's website, 4.5 billion filters from smoked cigarettes make their way into the environment every year. Still, like most us, he continues to practice his environmentally unfriendly habits. Anong cigarette butts may daghan? Inood na siya na kanang cigarette butt is the one kanang most kanang littered gyud nga kanang makit-an gyud siya sa ocean. Ngano kang cigarette butts? May reason ana. Kaya pang film ingon pa niya na cigarette butts gyud mo trillion. Imagine 4.5 trillion cigarette butts. Make way to the environment. Na ako di man ko manigarilyo, so dili kay ko makaingon sa akong naisip. Yes, Miss Dorano, unsa imong implication ana? Sa kasagaran bitaw akong ma-observe bitaw sa mga tao nga manigarilyo kay ang uban sa mga taong manigarilyo kay dili bitaw nila anang hutdon nila og kanang
kanang kuan ba, smoke bitaw nila, dili Yes, lahot dito nila doon. lahot doon. Instead nga ilabay nila sa saktong labayanan, ilarang ilabay sa bisag asa kay kanang nas ilang hunahuna nga gamay ra na ang butanga ba, not actually thinking nga kanang gamay nga butang din ha mapundok, daghan dako na kay nang kanang effect sa atoang environment niya. Kasagaran pud sa kanang mga nagpuyo dira sa baybayon, example like sa baybayon kay daghan man mag kuan ka ng mga ubang tourist kay daghan man mo tambay-tambay, daghan po dito magduwa-duwa, like they feel nga relax dira dapitan, yang uban kay manigarilyo nya. Abi bitaw nila na kanang murag matabunan lang sa kanang mga bus-bus, dili bitaw nila kanang nahunaon didto nga kanang cigarette butts kay pwede na siya didto kuan kanang mada sa dagat nya, mapundok sa usa ka lugar nga which is dako kayong kuan effect pud sa mga dili lang effect sa mga tao but effect pud sa mga marine life ba nga naa sa dagat. Maura sir. Yes, so sakto gid no. So gingon pa nila, small but terrible. Kay lagi ang mga people gitreat nila na kani mga cigarette butts walay effect kay gagmay lagi. Pero gagmay siya pero kanang daghan man na evident magid na taga-asa to lingi na mo gini manigarilyo na kanang mo na siya na usa ang cigarette butts gid ang number 1 gid na litters na makit-an sa atong planet. Is confirmed na ginakadaghanan gid. Sorry sa dog. Environmental pollution is defined as the contamination of physical and biological component of Earth, atmosphere, or system to such extent that natural environment processes are adversely affected. Muna siya. So there are 5.25 trillion species of plastic debris in the oceans. Nakuha ana no? Include na ang cigarette butts. Na 265 tons float on the surface. Imagine na kung kanon na sa mga isda. Na kanon na to ang nasasud sa isda which is tuod bigay siya na hugaw. Kita ra mo say kasad-an ana kay kita ra mo say nilabay ana. So researchers from University of California produced a study which revealed that more than 9% of fish in the area Pacific Ocean contain plastic waste in their stomach which is feeling kay iyo kay no kay kanang kita kanang nagolta na limpyo atong kanon parita kabaw din ang kaon din sa mga fishes na di plastic na mas hugaw pa inaagi sila sud mismo inato makit-an na the study estimated that up to 25,000 tons of plastic water per year are ingested by fish in the area alone pagid so which is iyo or kanang nakita magdimanta na limpyo ang isda hindi ay hugaw day siya kay nagkaon day og plastic nakita ra sad mo mag-suffer muna siya which so in terms of air pollution mo ni siya ang nasa listed so kanang as you observe sa kanang table mostly makit-an sa nasa Asia specifically in Central and kanang West Asia ay so giingon pa itong ni report last kani mga lugar hamoy kanang top kanang oil producers na when we make oil or kanang coal or kanang gasoline mag-involve mo gina siya og kanang releasing og kanang toxic gases mo nang mostly diri makit-an niyo diha muy naghatag og pollution sa atong air. Now, according to World Organization, recently estimated that 1 in 9 deaths in 2012 were attributable to disease caused by carcinogens and other poisons in polluted air. Now, very evident sa dito sa Germany, kaning air pollution very threat gini nila. Especially, nasa gitawag ito na place called Black Forest. Yes, nasa gitawag itong Black Forest. Pagkita na siya kanang inspired na ng cake. Lugar na dito sa Germany na ninot kaya siya na forest, nagkadugay, naguba tungkol sa acid rain. Ano yung acid rain? Muna siya klase sa rain na na-produce because of kanang mga toxic gases like sulfur monoxide, carbon monoxide, carbon dioxide. Na matagag siya sa mga trees, mag-degrade sa ang land in which maguba ang forest. Na evident ka dito sa Germany. Kaya ang ilang mga trees dito nagasugod og kanang nangamatay ba during autumn
nangalaya man paghuman sa pag spring na gamay ra ang nanubog balik. Kay because ilang gipangita ang cause na many scientists believe that because of acid rain. Kay doon sa dito sa Germany, many statues were kanang corrode na ba kana nangaguba because one factor masad ng acid rain ng anong mga statues kanang mga kayaon og dali na ang mga stones nila mag-degrade mo na dito'y nakita dito sa Germany. Problema kay na dito ang air pollution which produces acid rain. So kung maka-search mo ang Black Forest, makita na ninyo. So that's it. So pollution jud na usa sa jud siya sa atong i-face jud, especially here in Philippines. So Philippines is, if not mistaken, in search top gud siya sa kanang countries in the whole world na kanang dominant gud ang pollution, all kinds of pollution gud, along with some Asian countries mostly. Kay especially China and India, which is kanang very evident gud kay siya dito. And also, environmental pollution has been a global problem and is common to both developed and well as developing countries. So, wagi pinili ang pollution, which attracts the attention of human beings for its severe long-term consequences. Di pa man nato makita ang consequences sa atong panglabay ng hugaw, pero kadugayan, ato na nato ma-feel. Tungod yan yung mga panglabay na nato na simple lang ng mga liters, na siya gihatag nato ng mga great consequences. So, mo na siya ang pollution. So next is overpopulation, which is talk ron siya sa UN because gingon natin ka ng article sa UN na ang overpopulation ang population ni decline because of COVID-19 pandemic, which is kanang some scientists said that kanang naka-benefit daw. Kaya of course, nakuhaan mo ng population po sa sakit. Pero kung di sa mapunga ng COVID-19, mahulog sa datong population. Just karon evident ron sa India, nag-surge gyud ng India tungod sa COVID-19. So, tungod sa overpopulation, nagka-complex ang atong relationship sa environment na naghatag og mga effects na pati. So, in our demands that are so great that according to the Global Footprint Network, we are now using those resources at almost twice the rate that the Earth can renew them. Twice. That rate has increased continuously since the 1970s, and unless things change, we will require 3 Earths to supply our new resources. Una na kanang nitag 3 Earths na asam ta mangitag laing Earth na mo supply nato kung magkadako atong population. So a landmark report on diet and sustainability by the Atlantic Commission. So if radical action is taken to revolutionize dietary habits and food production, more than 800 million people currently do not get enough food to meet their nutritional needs every day. So because of overpopulation, nagkademand sa ang food. Mao na di magitanan every country sa atong world matagaan og equally distributed na food. Mao nang other countries will suffer food shortage gyud. No. Nang dili na sa giingon pa ni kanang sa diri sa article, kung dili nato i-practice ang dietary habits, kung magpalabi tag kaon, more and more people ang magkagutom sa mga dito sa mga places na dili kaayo di anang mahatagan og food gyud ba. And also as overpopulation is kanang very evident gyud. So nagka-demand sa mga resources like coal, fossil fuels, kanang gas, which contributed to other threats like climate change, pollution, and everything. Kumana siya, and also for the water supply, usa na siya sa overpopulation na concern. Kay di magid matagaan og equally kanang water supply ang every part sa atong world, na mo uban na di gyud. So also sad kanang for land use and kanang population kanang infrastructure demands. Kay kung magadako atong population, magademand masad ta kung asa ta magpuyo. So mao na, so kung apol ko naatay ka ng kalibunan diha na himuon siya kanang residential purposes, so magamit nato siya pero naguba masad nato ang mga habitat para sa other species, which nagka-domino effect na noon. And also
for kanang products na kanang nag-need og mga environmental resources like kanang wood and for clothing na cotton na kung di natupog nga natong demand di ba dahil mahimo ang mga kanang mga certain products na kung dili ta mo kung di nato sila kanang give back so kita ra say mag-suffer as population so increase. Mo ni siya ang nasa picture no awa na number of Earths din user same rate at least in individual countries. Observe niyo US og needs like 5 Earths, ang UK 2.8 Earths, ang China 2.1, ang India 0.7 na ang Niger kay 1. Imagine na, ang US 5 Earths ang need niya para mogamit sa kung tanan sa diya sa US mogamit og renewable resources. Lisod gid kay no. Asa naman gibuta ang Philippines ani pila ka earth ang ginid nato. So imagine na lang gid kung managhan ato population. So lisod gid kay siya pugngan kung di siya ma-prevent ba kay kita ra man sa mag-suffer kung managhan ta diri. Una, ang daghang scientist niingon na ni-benefit ang COVID-19 pandemic sa atong tungod sa crisis sa overpopulation. Tungod ana na virus, igamay ang population, nakuan-kuan. So, the last one is deforestation. So, mo siya last threat na atong i-discuss. So, we mentioned in many campaigns that planting more forests, and sadly at the time when we need more forests, trees are being uprooted at an alarming rate. The deforestation is a rapidly growing problem in areas like Africa, Central and South America. So not only does mean less trees, less cleansing, oxygen, and displacement of the wildlife, deforestation means a dangerous decrease in the natural fighter of global warming. So the number one threat in our usa sa siya mga number one threat which contributed to climate change. So removing trees also leads to much drier climates as trees extract groundwater to release into the air. So that's it. So today, about 30% of land area is covered by forests. So kabaw mo asa ka ng most covered kanang forest diri sa earth? Asa makit-an ang most kanang kanang forest ba diri sa earth? Amazon Rams? Amazon. Yes, it's in Amazon. So mo gina siya no ang diha gid makit-an ang kanang pinakadakong tropical forest gid diha gid sa Amazon. Eventually, we know that Amazon na naitabo na nagka-wildfire. Some others say that because of man-made, hinimo to siya sa tao. Others said na tungod sa kainit, na sobraan na, kayo ang kanang sugod siya fire because of kanang mga grasses, kanang mga tanom na nipis lang ba na makasugod og kanang ignition. Pero magita ka ba sa initabo, mas sad to say lang gitong na nahitabo dito siya sa Amazon. So nakuha ko na ang atong percentage atong mga tropical forest. And also sad mag-suffer sad ang mga other species o kita. So tropical forest used to cover 15% before. So they are now down to 6 to 7%. So dakuan no? Okay na to 3% lang, 4%, 6 to 7 yun. So katunga na siya sa 15, hapit kanang dapat siya sa katunga sa 15. So much of this remainder has been degraded by logging or burning. So ibigay siya. So reported by National Geography, so crucial gid kay ang mga tropical rainforest for survival of both human and other species. The humans have already chopped down about 50% of the rainforest that once existed on the planet and at the current rate of destruction. So we will completely destroy the rainforest in the next 40 years. Sa kanana statement, sa kay mga effect kung completely destroy na ang mga rainforest. For example, kanang Amazon, muha na siya diha, may muha na siya kanang ang Amazon River na lang makita na gid ang Amazon River. Sa kay kanang greater effect ana. Kung matinuod na siya na in the next 40 years, magka-completely mawa na gid na ang giingon of rainforest na habitat. Yes, Ms. Talabo? So, if mawala na gyud ang kanang rainforest habitat,
kanang para nako is kanang daghan na gyud mga endangered species nga totally mawala na gyud kay mostly ra ba sa mga species kay nag-reside ra ba sa rainforest. Then also kanang mo grabe na sad ang kanang kuan kanang pollution. Yes, so sakto to no because this habitat gyud mo na siya yung mga main source gyud siya sa food. O ito nangingon na mostly ka ng animals or endangered animals can be found in rainforest. Most of to for humans daghang gyud siya effect. Kusog mudako atong temperature, increase atong temperature sa atong earth and also pollution will occur and the same time kita sa di na ta makita sa atong mga necessary resources na naa sa rainforest. So, muna siya katong sa Amazon 2013. So, clearing practices were intensified again in Brazil's rainforest. Dako kay siya no 5,943 square kilometers ang nakuhaan. So, that's it. So, una na pa ba time? So, sakto lagi kay siya 2:30. So, video tani siya ako ipakita ninyo about tani siya sa kang Leonardo DiCaprio. Kung nakita na mo ani, trailer naman ni siya, Flood. So, mato siya guys. So, thank you for listening. I hope you can get information about business stress in our environment. So, God bless everyone and have a good day. Thank you, sir. Have a great day, sir. God bless. Thank you sa Kiss Paminaw, guys. Thank you sa pag-participate. Thank you, Ram. Oh, Thank thank you, you. Yan ako mga sir. taang, kung ganahan mo tanong ato, inat kita siya na dokumentary katong Before the Flood by Leonardo DiCaprio. Nana siya sa YouTube, rag, makita nimo ang whole. Inat gid na siya kung fan mo ni Leonardo DiCaprio. Siya usama ro siya sa kanang murag advocate toward climate change. So, thank you sa tanan, Yes, guys. sir. Thank you, Have a sir. great day. Thank God you. bless. Thank you. Bye, sir. Have a great day. Yes. Congrats!